pagkakataong ito ay excited ako makausap ito. At syempre, matagal-tagal ko na rin hindi nakakausap ang nagbabalik at kapuproklama pa lang, di ba? Last Saturday. Last Saturday. At salamat to sa pagpapaunlak, Senator Ping Lacson. Good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning, Danny, Robert. Yeah. Magandang umaga. Oo, congratulations. At finally, you're back in the Senate. At syempre, ito, marami kasi kaming itatanong sa iyo. Kaya talagang at least you try to make time with us. Bear with us for a while, di ba? Okay lang. Nagbibiyahe lang ako papunta sa appointment. Kaya okay lang, nakaupo lang. Okay. So anyway, una-una, yung kung ano yung pinaka-fresh na story that came out. Unang-una kasi alam ko ikaw isa sa mga strong voice ng alyansa ngayon being experienced na legislator. Di ba may sinabi sa sa podcast si Pangulong Marcos na ayaw na niya ng gulo, di ba? At gusto niya na tapos na ang politika, somehow is willing, open for any reconciliation even with the Duterte family. For as a legislator like you, how do you view that development? Very typical of PBBM. Ganyan talaga siya. Yung kanyang kindness at saka yung goodness of his heart. Then na-interpret ng both yung allies niya, pati yung kanyang mga adversaries na parang weakness ng kanyang leadership. So, solicited advice coming from, mas mahaba siguro experience ko kaysa kay President Bongbong. I think dahil mahirap palitan yung kanyang trait, yung kanyang quality, being a really good person. Talagang ganyan siya, hindi siya confrontational, hindi siya adversarial. Hindi combative, tama. So ako, if I may suggest, unsolicited as it is, para matulungan yung hindi lamang siya kundi yung kanyang governance for the remaining 3 years. Go ahead. I would like to think na siguro kailangan niya ng isang strong pero well-intentioned na bastonero sa kanyang cabinet. Okay. Na kung saan, who is capable of making government officials. Sama na natin yung Kongreso. Toe the line towards good governance. Okay. Yung 3 taon, I think it's still a long, good enough time para kung ano man yung adjustments na pwede niyang gawin, magawa niya. Kasi hindi talaga po pwede yung puro goodness, puro kindness. Kasi iba-iba ugali rin ng mga makakasama mo eh. Merong isipin, hindi, kayang-kaya natin kasi masyado mabait. So yun ang kung may sasuggest ko lang na kung yung magkukumpas. Hindi ko to, sa akin lang ito kasi based on my experience sa leadership ko sa PNP, tagang maganda yung sinabi niya rin na mas maganda na raw yung kung pagpipiliin daw siya, kung re-respetoy siya, or katatakutan, mas sabi niya, di ba, parang piniprefer niya na mas maganda yung kinatakutan. May kabelyan. Ako rin, nung PNP ako, sinabi ko, I'd rather be feared than loved if I cannot be both. Kung hindi rin lang kaya yung minamahal ka na, ay kinatatakutan ka pa, mas maganda na yung kinatatakutan ka na lang para ma-exercise mo yung leadership. Pero mag-take off ako doon sa sinabi mo yung huli kasi sabi mo for the remainder of his term, kasi sabi ng isang political analyst kahapon parang he's trying to salvage whatever he's left of his di ba? He admitted marami rin talaga siyang pagkukulang at saka yun na nga based on the showing na rin nung last itong midterm election. Pero sabi nyo bastonero, who do you have in mind? Kung pwede lang maisabi nyo, top of mind mo, kung pwede. Pero ngayon, nakikita naman natin si Palace Undersecretary Claire Castro, very strong ang personality din. Pero sabi nyo, kailangan medyo nasa hanay ng mga senior na cabinet position, ganon? Yes, I don't have anybody particular na nasa isip. Pero ang lang, in general terms, sinasabi ko lang na kailangan merong isang bastonero na known to be bastonero. Pero hindi naman pwede yung bastonerong abusado kasi lalo siya mapapahamak niyan. Kailangan talaga well-intentioned, strong but well-intentioned. Yung marunong magpaliwanag na ibig sabihin everything is fair dito at marunong ibig sabihin i-substantiate kung whatever yung kanyang let's say sasabihin against yung mga potential na mga parang nagbibigay problema, parang ganon, di ba? Totoo yun.
yon para mag-toe the line yung mga abusado na tinetake for granted yung kanyang liderato. Okay, bigay ko muna si partner tapos marami pa ako itatanong sa iyo. Marami tayong listahan. Sige, Robert, ikaw muna. Sir, ito naman yung sa expansion ng 4Ps, itong mga ayuda-ayuda na to, ayuda left and right, di ba? May pahayag po kayo dyan. Bigyan nga po natin ng paliwanag ulit yung mga kababayan natin para maintindihan po nila yung wisdom behind this po. Okay. Yung 4Ps kasi, saklaw ito ng isang batas, Republic Act 11310. So may basihan ito na legal. May basihan ito sa batas. Ngayon, dahil nanganak ng katakot-takot na mga forma ng ayuda na wala namang basihan, kundi insertion o ginawa sa BICAM, AKAP, AIX, MAIF, TUPAD, kung ano-ano pa, no? Medyo na-bastardize na yung ginagawa nating yung social services sa mga tao. So inisip ko, para lang, ang bottom line dito, kailangan kasi data-driven. Hindi po pwede yung whimsical. Meron kang AKAP na tulad nito sa 2025 national budget sa GAA. Nawala na, pero binalik sa BICAM yung 26 billion. At ang masama, pinagparti-partihan na. Ang sabi ng Senado, sige, pahig na kaming i-restore yan sa BICAM, 26 billion, pero bigyan nyo kami ng 5 billion. Okay, inopera sila ng 5 billion, 21 billion sa House. Ano yon? Hindi na ako pwedeng pagparti-partihan ng mababatas yung ganong klaseng item sa budget. Kasi ang budget, ang role ng legislator sa budget, magpasa. At pagpasado na, wala nang pakialam kundi mag-exercise ng oversight. Pero it seems na yung 26 billion, parang inako na nila kasi sabi nila, hinatian sila eh. Hinatian sila, di ba dapat sa DPWH o kaya sa kung kapos ang kita, kung anumang ahensya, ang kailangan mag-implementa niyan. At ngayon nga nakikita natin na sa loob ng pagkakampanya and even outside yung campaign period, di ba ginagamit ito ng mga senador, mga congressmen, na parang pang-karot nila sa kanilang mga constituents, which is maling-mali. Kasi ang implementation nasa executive branch, wala sa legislative branch. So nagkaroon na ng ang daming problema kasi binawasan pa nga kasi yung 4Ps, 114 billion. Ang ginawa, kinaltasan ng I think 50 billion para ikalat to sa ibang klaseng ayuda. Eh wala namang data na pinagbabasihan yon. Hindi data-driven. At ang listahan, hindi malaman kung saan manggagaling. Samantalang yung 4Ps, dumasa napakalalim na pag-aaral. Kaya nga may batas eh. So tukoy, yung Pantawid Pampamilya Program, alam ko sino yung pamilya na tutulungan. Mula sa pagkabata, merong nutrition yan eh. So may health component. Tapos merong hanggang sa makatawid, bibigyan ng sa livelihood, di ba? Kompleto eh, ng pag-aaral. Pero pagka yung ayuda, nagkaiba-iba na at napakaraming nomenclature, nagkagulo-gulo na. So ang aking panukala, ngayon, as we speak, pinapaaral ko na sa aking prospective na legislative... Integrate, no? Lahat ito, mga aid programs. Integrate lahat. Lahat na I-expand na lang yung coverage ng 4Ps. I-expand yung coverage ng 4Ps para isama na kung ano man yung pwedeng isama. At para sa ganon, Opo. nakabase ito sa datos na pinag-aralan. Alam natin kung ilan yung... kung saan may gagraduate at may papasok. May trabaho sa tupad, di ba? Parang lahat mabibini. So ibig sabihin yung naka-umbrella siya. Oo, kasi for now ang alam ko kasi Senator, pag tapos na sila inaalis na, di ba? Kung naka-graduate na kasi doon sa 4Ps, di ba? Pero ngayon pag in-integrate, ngayon hanggang sa makakuha ng trabaho, lahat ibig sabihin yung asterisk will be retained, parang ganoon. Oo. At saka nakapag-aral yung anak, di ba? Kasi kasama sa component ng 4Ps yun eh. Yung sa education. So lahat yun, integrate natin, consolidate na lang natin under one program. Pero, Sen, alimbawa, dahil 4P sila, so automatic yung mga identified, di ba, na beneficiaries ng 4Ps, sila din yung ma-identify na makikinabang dun sa ibang mga ayuda form na mga tulong, ganon. Hindi, may expand nga eh. So may iba na yung mga criteria. Yung criteria sa 4Ps. Kasi pag inamen mo yung batas, siyempre, i-expand mo yung coverage. Ayun. Sige. So, madadagdagan yung... beneficiary? Yung beneficiary. Mapapalitan din. Ayun. Hindi tulad yung kung sino maituro, yun na lang bibigyan.
Yun na nga yung maiwasan natin yung palakasan. Kaya talaga kami, very particular kami sino yung, let's say, recipient. Kasi minsan kasi, di ba, may mga congressmen na i-recommend, syempre, kung sino yung malakas sa kanila, yung nagpanalo sa kanila. Ibig sabihin, nasa-sanitize, kung maaari, DSWD talaga yung may kopya at with the LGU's help. Di ba? Identify. Tama. Dole. Agencies. Yung mga lead agencies. Yun lang nga. Dapat, siguro yung technical working group nyo will really, talagang hihimayin ho yan. Di ba, Senator? Oo. Yeah, in coordination with the concerned agencies. Siyempre, makipag-ugnayan kami sa DSWD, makipag-ugnayan kami sa DOLE, makipag-ugnayan sa DOH para doon sa MAIF ba yun, yung medical. So lahat yan masasama. Pero at least pinag-aralan yung listahan. Okay. Para at saka wala ng duplication. Kasi minsan, kasama na sa 4-piece, bibigyan pa ng akap. Kasi kakampi ng congressman. Kasi alam mo, Senator, kung galing sa iyo yung mga ganyang panukala, medyo mas talagang naniniwala at credible ang pagpaningin ng marami dahil kayo, hindi nga kayo tumatanggap ng pork barrel. No? So, hindi, tsaka pag-usaping budget. Oo, talagang budget. Talagang kami, marami ho natutuwa dahil nandiyan na naman kayo at somehow nababantayan ng budget. Pero anyway, ito, tatalo na naman ako sa ipang issue na naman. So, syempre, uupo ka as West, di ba? Judge, darating na impeachment trial, di ba, na July 30. So, for now, how do you view this development? Kasi syempre, nadagdag sa prosecution panel si former Senator Laila de Lima at ang batikang din na abogado na sa akbayan si Chel Jokno. So, how do you view itong development regarding ito, especially in the wake of the Hague factor? My position remains the same. Hindi magpapalit. Although sinasabi ng marami, political pero ang process. Dapat patanaw ng bawat senator judge, yung ebidensya, dapat evidence-based, pure and simple. Hindi pwede, okay, may kasama na doon siyempre yung emotion, yung alliances, kung sino yung kakampi. Pero at the end of the day, sitting as a judge, dapat talaga ebidensya. Kaya ang lagi ko ina-advise sa prosecution team, kung gusto niyo makakuha ng conviction at makakonvince ng at least 16 senators to convict, pagtibayan yung inyong ebidensya. Kasi kami, while may mga appreciation na ng evidence. Oo, di ba? Oo, kasi nakakahiyaring magpaliwanag sa publiko na nag-convict ka na kapos naman sa ebidensya. Kita-kita naman yung naging batayan mo. Sariling interest at saka yung sariling yung mga kanino ka nakaalay. Samantalang kung napakabigat naman ang nakitang ebidensya kasi I'm sure publicly saka nationwide coverage yan, sir. Every day. Oo, makikita. Kaya nga. Kaya kita-kita na napakatibay ng ebidensya. Bakit ka mag-a-acquit? So, pananagutan mo yun sa mga tao, di ba? Sa publiko. Pero so, dapat talaga, ang tingnan lang yung ebidensya, wag yung kung ano, wag ma-distract doon sa sasabihin na natin sa kung sino yung kakampi o kung sino yung hindi kakampi. So, ibig sabihin, sandali, partner, regardless of political affiliation ngayon, kung ano yung appreciation mo sa evidence that will come out later on in the impeachment trial, tingin nyo masisway ng public opinion yung kanilang mga desisyon just in case, di ba? Kung sinabi nyo lang, just in case overwhelming ang evidence at napapanood sa buong Pilipinas, talaga mararamdaman kung sino yung talagang looking the other way around. Di ba? Totoo yun. Yun ang dapat pumasok din sa isipan namin bilang perspective ng mga senator judges. Ayun. So yun ang gusto lang namin mapuntuhan kasi nga marami nagsasabi nako ano pa rin yan based on party affiliation or connection. So ibig sabihin ang gusto natin ipaliwanag dito depende na nga kung talagang how the evidence will flow, di ba? Totoo yun. Ganun dapat. Of course, ang realidad hindi mo mayalis kung talagang malapit na alay. Siyempre bias na yung kanyang pananaw. Pero hindi dapat ganoon. Dapat talaga, ang tingnan namin yung responsibilidad sa mga mamamayan, sa publiko. At kung wala naman talaga ebidensya o kaya kapos ang ebidensya, not enough to convict, maski sino pa yung kakampi mo, huwag ka mag-convict. Kasi nakakaya naman sa sarili mong kitang-kita na nga na walang ebidensya, maipakita yung prosecution team, magko-convict ka pa rin. At para bang wala ka sariling kaisipan. Opo. Sen, anong reaksyon nyo dun sa sinabi ni Vice President Sara na gusto niya ng bloodbath dito sa impeachment trial na ito? Baka naman madugulang ibig niya sa... Rhetoric. She's her father's daughter.
O rhetoric lang. So ibig sabihin, kasi parang ako naman, interpretasyon ko, bloodbath, parang magiging madugo on her part. Bakbakan diba? talaga, parang gano'n, no? Hindi naman literal yun. At hindi literal. Evidences do evidences. Yun yung nakikita yung meaning niya doon sa sinabi niya, Sen. Kawawa naman yung mga utilities pag araw-araw magmamap sila ng mga dugo. pero ngayon, Sen, in the mix, yung mix ngayon ng Senate, how do you think na, siyempre may nahalo di ba? Hindi lang talaga na-dominate ng alyansa Meron ding Duterte group at nakapasok pa yung mga, let's say, progressive group na katulad nila Kiko at ni Bam. Ito ba, is this something na political times na interesting? Very interesting kasi alam mo, sa Senado, maski sa Kongreso, dalawa lang ang grupo dapat majority, minority. Correct. So ang interesting dito, hindi naman pwedeng, kasi dalawa lang yun, isang aisle lang. Di ba, isang aisle, magkabilang hilera ng upuan, hindi pwedeng 3 hilera upuan. So, ang interesting dito, sino talaga yung magiging minority, sino yung mga magiging majority. At interesting to watch, saan ngayon sasama yung block ni na Senator Risa, Senator Bam, Senator Kiko. Pero yung iba, Sen, sinasabi independent thinker? Group, independent group. Ganun may mga terms silang ginagamit. Hindi. Walang ganon kasi sa Senate, 24 independent republic. Minders. Pero independent thinkers yan. Alam ko, separate republic talaga. Anyway, ngayon ho ba nararamdaman nyo na parang merong talagang pwedeng pagbabago sa Senate leadership? Ayan, diba? Yan tayo. Sen, sabi mo nung Sabado, may 13 ka na nakausap, baka nadagdagan. Hindi. At least 13, at least nagkakaisa doon sa kailangan natin isang truly independent. At saka yung transparent, competent, credible na leadership sa Senate. Yun yung gusto. The Senate itself. Yun lang yung napagkakasunduan. Pero sa personalities, hindi, medyo blurred pa. Kasi wala pa. Sa ngayon, although nag-uusap-usap kami, wala namang klaro na commitment na, sige, sigurado na kami para kami dito. Correct. O para kami doon. Walang ganon. Pero nagkakaisa doon sa aming sa aming mga panawagan, parang may like-mindedness doon sa kailangan independent, hindi yung rubber stamp ng Malacanang, kailangan transparent, na yung ginagawa sa Senate, alam ng publiko. Kaya nga isa pang gusto ko i-push, na lagi ko pinupush, yung BICAM, lagyan natin ng minutes, saka i-open natin sa media, i-open natin sa public. Andun lang naman sila sa gallery, hindi naman sila makikipag-participate. Pero dapat alam nila, kung ano yung hindi yung bulungan ng bulungan. Nandun sila. Sa BICAM kasi, bulong dito, bulong doon, bigay mo sa akin to, bigay mo sa akin yun. Na hindi alam ng publiko, bulag ang publiko. Umabot na nga sa puntong, di ba, blanco. Ngayon na nangyari yun na blanco yung sa BICAM. Paano mong i-ratify yung BICAM report na may mga blanco? For now ho ba? Tapos sa enrolled bill, doon na lang pinilapan. Ano sabi ni Congresswoman Kimbo, pinaubaya lang daw sa technical working group yung pag-fill in the blanks. Mali yun. Wala naman silang mandato sa tao, yung technical working group. Yung pag-ratify ng BICAM report, sa plenaryo yon, hindi sa technical working group na sila yung mag-fill in the blanks. Parang napakamali. Pero for now ba, kasi parehong nagsabi naman sa interview si Tito Sen, di ba? Sa Senator Tito Soto at saka si Bongo na open sila as long as they have the numbers. Pero for now, wala ho kayo nakikitang, let's say, naglalabi or nagbibigay ng manifesto? Wala ba? Wala si Senator Marcoleta, natanong namin, sabi niya, pwede naman siguro ang lahat, sabi niya. So ngayon, ano ho ba ang looming? Di ba? Sino ang parang naririnig-rinig lang nyo sa kampo ninyo? Maipaglalaban yung mga transparency na usapan na yan. Na independent. Maraming nakikinig Senator Ping. Hindi naman pwedeng 24 yung Senate President. Pipili kami ng isang Senate President, hindi ba? So, ngayon yan, siyempre, kanya-kanyang pakiramdaman. Pero sa akin talaga, pagka nag-uusap kami yung mga nakausap ko, yun lang naman pamantayan namin Gawin natin truly independent yung Senado. Gawin natin transparent. Saka medyo taas natin yung antas, Gawin natin competent at saka credible. Hindi po pwede yung parang nakikita ng madlang people na walang ginagawa o kaya
puro katatawanan na lamang. Wag ganon kasi parang reflection na ng ng leadership ng buong bansa. Bilang panghuli, Senator Ping, dahil medyo nakapos na tayo sa oras, yung tungkol ho dito sa sabi ng PNP, case solved na yung Anson Ke. Di ba? Isa na lang yata yung tinutugis na alleged mastermind pero nahuli na yung babae, yung Gong Li, di ba? Di ba kayo noon gusto nyo talaga mabawi yung ransom money? Oo. Oo, at may sole. Hindi na mabawi. Mabawi, tapos hindi may susoli. Ibang usapan pala. Mabawi, ibig sabihin, pag nabawi ng gobyerno, hindi susoli sa gobyerno na, di ba? Dapat? Hindi gobyerno. Sa gobyerno, sa pamilya. Pamilya, you mean? Mabalik sa pamilya. Mabawi ng pamilya. Hindi yung nabawi ng pulis, pero nasaan yung pera? Ayun, oo. So, yung nakagawian namin yon, basta't meron kami ma-recover na ransom money, sigurado ibabalik namin sa pamilya. At pag bumalik yung pamilya na nag-offer ng reward, talagang yung consistently dinidecline namin, very politely. Sinasabi namin, trabaho namin yan. So yung case solved, totoo yun kasi naipal na yung kaso eh. Case solved as far as the PNP is concerned. Pero hindi resolved kasi wala pang conviction. Tama. And I think that is the more difficult part ng pag-resolve ng isang kaso. Kailangan mayroong conviction. Yung final, yung hanggang Supreme Court, hindi yung mababaliktad pa. So, yun ang importante kasi kapag hindi rin na-convict at nakawala, masamang message yun para sa both sa publiko at saka sa mga kriminal din. Okay. Magandang mensahe sa kriminal kasi madali naman pala lusutan. Hindi magkita puli tayo. Okay. Nako, Senator Ping, on that note, talaga naman, thank you very much. Sa dami na naman ang sinare nyo sa amin ng mga ideas ninyo. Talagang very, productive. Thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yan ho ang Senator-elect, Senator Ping Lacson. Okay.